Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion, wala siyang ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kalibon na galing banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng sapatang mandao, ay hinggil sa issue ng Unity in Bagong Pilipinas Kick-Off Rally na gaganapin ngayong January 28, 2024. Yan. Ang Administrasyong Marcos ay magsasagawa ng rally sa January 28, 2024 ngayon na yon sa Grandstand, Manila para sa perspektiba ng ating Pangulo Marcos na Bagong Pilipinas. Layo ng ating Administrasyong Marcos na mag-transform ang ating bansa o lipunan bilang Bagong Pilipinas. Yan. Sa programang ito ng Bagong Pilipinas ay ang ating Administrasyong Marcos ay nais nitong mapagbuklod ang sambayanan po at gayon din yung ating pamalaan at makiisa sa pagbabago at buo ng ating bansa mula sa iba't ibang isinusulong ng ating Pangulong Marcos. Yung hakbangin niya sa pamamahala na magbibigay ng mabuting sa ating bansa at pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Yan. So yan yung ating tinunghayan topic ngayon. Ang issue yung isasagawang kick-off rally ng Bagong Pilipinas na ng ating Pangulong Marcos. Yan. Nais niyang baguhin o i-transform ang ating bansa into New Philippines o Bagong Pilipinas sa kanyang pamumuno o administrasyon. Doon ang nais sinasagawa na pamamahala mula doon sa kanyang mga binitiwang mga plataforma at mga patuloy na mga pamamahalang isasagawa. So, success ang lahat sa pagbubuo ng Bagong Pilipinas. Ito ay hamon sa ating mga Pilipino mula individual at pamilya at komunidad na pagbabago para sa mabuting kinabukasan. Yung pagbabago na nais niya para sa mula individual, pamilya, komunidad, mula sa ating mga sarili at sa ating bansa. Yan. At ngayon, ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at tao. At sa isyong ito ng isasagawang kick-off rally ng ating Administrasyong Marcos ay ating sinusuportahan ang adhikain ng Bagong Pilipinas na kanyang programa para sa ating bansa. So yun, sinusuportahan yung Bagong Pilipinas at tayo ay nagsasaboses ng pagsuporta ng lipunan Pilipino sa Administrasyong Marcos dito sa kanyang perspektibang ito. So ang perspektiba at pamamahala ng ating Pangulo Marcos, suportahan ng mamamayang Pilipino at mag-ambag ng mahusay na kaisipan at kakayanan para sa matibay na bansa at pamahalaan mula sa bawat pamumuhay ng bawat Pilipino. So yun, tayo ay magkaisa, suportahan natin yan sa mabuting layunin ng ating Pangulo Marcos at yan ay makamit natin o tamasahin natin ang kanyang nais na pagbabago para sa bansa nito. Ang ating buhaan ay suportahan yung Pangulong Marcos sa pamamahala nito upang makamit natin ang pamumuhay na ayon sa ating karapatang bantao. At ang kaayusan at katarungan ay patas para sa lahat. So yung bawat ahensya ng pamahalaan mula doon sa gabinete nito, yung bawat mga opisina, suportahan, sumunod doon sa nais na perspective ng ating Pangulo, pagpatuloy nila yung kanilang mga yung pamamahala under their office na umaayon doon sa gusto ng Pangara para makamit natin yung kasaganaan na nais yung mangyari sa ating bansa. So, iwasan ng mga ahensya at mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, mga politikan sa opisina at lalo yung mga politiko, yan, mga nakupo sa posisyon na suporta at hindi puro pagtuligsa, pagkalaban at makipagtulungan para sa ikaunlad ng ating bansa. Kung ano man yung mga, kaya open naman yung ating pamahalaan sa tao, sa lahat para doon sa pamamahala ng kanyang isasagawa, kagaya din sa mga nakakang administrasyon, naging din doon sa suwestyon, opinyon, pagkakaisa ng mga tao, kung paano
paano yung mahusay na isasagawa o ng ating pamahalaan at yung isinasagawa ng ating pamahalaan, ito ay maging more efficient doon sa paglilingkod nito. So, ang ating buong pamahalaan nga ay suportahan ang Pangulong Marcos sa pamamahala upang makamit natin ang pamumuhay na ayon sa ating karapatang pantao at ang kaayusan at katarungan ay patas para sa lahat. So, ibuhos ninyo ang patas na pakikisa sa pamamahala at iwasan ang pananamantala ng otorito o abusuhin ang tungkulin bagkus ay makisa sa pamamahalang accountable at transparent o maglingkod ng tapat at hindi mapagsamantala sa paglilingkod sa mga tao. So, ayun. So, yung buong pamahalaan ay pakinig ng ating Pangulong Marcos, lalong-lalo na doon sa pagpapatupad ng karapatang pantao. At ating boses din yan, yung ating sinusulong sa pagpapairal ng ating pamahalaan, ng kanyang pamamahala na full implementation of the human rights. So, maging human rights-based governance tayo na ito ay tugunin ng lubos ng ating pamahalaan at mula dito sa bawat mga administrasyon ay ito ay matugunan ng lubos. At dito sa ating administrasyon ay magawa niya yung lahat ng magagawa niya in power to implement and to fulfill na maipatupad yung karapatang pantao. So yung mga tao ay makapamuhay ayon doon sa karapatan pantao. Sa gayon wala maghihirap na Pilipino ay namumuhay ayon sa karapatan. Sana mapulpil yan ang ating Pangulong Marcos. So sa at yung mga yung lipo ng Pilipino magkaisa rin para isa boses yan at yung pamahalaan magkaisa para yan ay ma-realize yung human rights. Hindi basta ginagarantiya lamang ng konstitusyon ng ating ilang mga batas, but the implementation is less, hindi na-implement. So dapat kailangan may realization, may implement, matatamo ng tao. So titingnan natin sa tao na tamo ba yung karapatan ng tao. Do you live according to your rights? Diba? Ganon. Simulan natin, halimbawa sa sahod. So, you think that you live according to your rights? Minimum, diba? So, makita agad natin yung discrepancies in implementation of the human rights. Tapos, tatanungin sa tao, may bahay ka ba? May trabaho ka ba? So, from that basic rights na yung mga karapatan na dapat tatamasahin para yung umuwi ng maayos sa bansa, makita mo agad kung nare-realize yung human rights. Meron ka mga bahay lupa at pati nung trabaho o permanent job, decent job. So, doon pala makita mo agad kung yan, no, ay tumutugon sa karapatang pantao ito yung mamahalan. So, yun. So, kaya primarily para yung pamahalaan ay talagang makisa sa pagtugon. At yung ating administrasyon ay sa Pangulong Marcos kanyang pagsikapan na maipatupad ng lubos yung human rights at yung mabuti pamamahala niya para sa kaunlaran ng bayan ng Pilipino. At patas na sa lahat ng aspeto ng pamamahala. So ibuhos ninyo ang patas na pakisa sa pamamahala at iwasan ang pananamantala ng authority o abusuhin ng tungkulin bagkus ay makisa. Mahalang accountable at transparent niya. So ang lipo ng Pilipino ay makisa at na isa boses ang pamamahala na dapat nating tamasahin at tulungan ang ating pamahalaan upang malutas ang problema na kinang bansa mula sa inequality sa politika, ekonomiya, social, civil at cultural at justice at human rights. So yan. So yung lipo ng Pilipino ay makisa tayo doon sa na isa boses sa ating pamahalaan nga yan at tulungan natin yung pamahalaan para bultas yung problema na inequality ng ating bansa. So ngayon malulutas ng ating administrasyon at mga administrasyon ng ating pamahalaan yung inequality doon sa ating bansa mula doon sa inequality in politics. Kung sa pamamahala naging equal in all aspect, malulutas yan. Kaya ni streamlining, yung pagdating ng justice system, yan, malulutas yan. Pagkakatupad ng karapatang ng tao, dapat fair, natatamasan ng lahat yan. Yung ating economic yan, economic, social, civil. Kung mamumuhay ka ba na maayos, ano ba, kumusta ba yung economic life, ano, di ba? So ngayon ay, yan, lahat ng mga yan, malulutas yung inequality yan kung tayo makikisa at marirealize sa pamagitan ng pagsunod natin dyan. Halimbawa, ikaw ay dapat ay lahat ay
makiisa mapangyari yung mga bagay na yan. So sa iba't ibang kakayanan at kaisipan na ating maiambag ay malaking bagay ito para sa pag-unlad at mapayapang pamumuhay ng lahat. So yun, yung iba't ibang kakayanan natin, katalinuhan, expertise, professionalism, at ating kaisipan ay maiambag natin yan para dito sa kaunlaran. Lalo nga na siyempre yung tayo ay may iba't iba pang mga yung ating kayaman ay tayo makatutulong na tayo ay sa makapag-invest tayo ng mahusay na mga industriya para makapagbigay din tayo ng trabaho sa ibang sa Pilipino at makatutulong tayo sa pamahalaan. Kagaya ng PPP, mga ganun. Public-private partnership. Bibigyan ng trabaho siya. Yan. So naway gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos at banal sa Kristo. At yun ng banal na Santa Maria ang ating bansa at makamit ang tunay ng layunin ng bagong Pilipinas o ang kabutihan ng bansa at bawat isa. So samahan ng dalangin natin mga Pilipino ang kakaisa at layunin. So yun, sana gabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay sa pamamagitan ng ating praktikal na pagtulong, tayo ay samahan natin ang dalangin niyan para tayo ay basbasan na tulungan ng ating Panginoon Diyos pagbabago o makamit natin ng bagong Pilipinas ang layunin ng administrasyon ito o makapamahala ng lubos mabuti ang bansang ito doon sa perspective ng ating Pangulo kung paano niya ito pamahalan na ito ay makamit natin yung mahusay na pamumuhay sa bansang ito. So samahan natin ang dalangin yan para bigyan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos. Gabayan yung ating administrasyon para matukoy nila yung mga dapat nilang gawin para tayo ay makamit natin yung mula doon sa karapatang pantao at iba't ibang mga aspeto para tayo ay sa pamahalaan ng ating pamahalaan. So muli maliwanagan ang ating banal at ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain yung mabuting balita nga at sa gayon ang pamahalaan ay makapamamahala ng mabuti, matuwid, makatarungan kung yung mga nasa pamahalaan ay magagabayan ng mabuting balita o ng ating banal na Panginoon Diyos. At yun namang mamamayang Pilipino ay makasusunod tayo sa pamahalaan kung tayo ay nagagabayan ng mabuting balita o tinatalima natin ng mabuting balita. So, na mabuti ang panuntunan ng Diyos kaysa sa ating batas. So, kaya kung nasusunod nyo ang Diyos, masusunod din natin yung pamahalaan. Kaya makasusunod tayo ng lubos sa pamahalaan kung maisa sa buhay natin yung mabuting balita o gabay ng ating banal na Panginoon. Yan. Sa gayon, ay kung tayo ay kung ang pamahalaan makapamamahala ng mabuti, tayo ay makasusunod sa pamahalaan, makapamumuhay tayo ng mapayapa unlad at ayon sa ating karapatan, matutugon yan at tayo ay higit sa lahat ay may kaligtasan spiritual mula dyan sa gabay ng ating kapamahalaan na tayo nakasusunod sa mabuti with government law or legality. At aside from that, syempre yung mabuting balita, kung yan yung masusunod natin, yan yung mga pagliligtas at hindi lamang yung pagsunod sa pamahalaan, marami tayo susundin sa mabuting balita. Kaya nga, yun yung paggawa ng mabuti, may kaligtasan sa spiritual, masusunod natin yung pamahalaan yan. So yun. So muli, ay sana nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggong ito. Hindi sa karapatang pantao, yung sa isyong ito na ating nakalap na pagkakaroon ng kick-off rally ng ating administrasyon para sa kanyang bagong Pilipinas launch na yan, para sa transformation ng ating bansa. Magandang hapon sa inyo lahat at sana tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, makamumay tayo ayon sa ating karapatang pantao. Yan. Magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.